Welcome to my new episode entitled All About Sound System by ER Works. Marami ang nagtatanong, Boss, magkano ba ang budget sa pagpapatayo ng isang basic sound system setup na pwedeng pang bahay at pang renta pang small events? So, ito na ang sagot sa inyong katanungan. Kaya kung interested ka na malaman kung magkano, tara samahan ako hanggang matapos ang video na ito. Teka. Bago tayo magsimula, siguraduhin muna na nakasubscribe ka na at nakahit na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload. Paki-follow na din po ang aking FB page para kung sakaling may giveaway ako, kasali ka. Malay mo, ikaw pa makakuha. O diba, natuto ka na, nanalo ka pa. So, welcome back na naman po sa ating YouTube channel, no? Yung topic natin ngayon ay isa sa mga tanong ng nakararami. Marami kasi ang nagtatanong kung magkano nga ba ang aabutin na budget sa paggawa or pagsisimula ng isang basic sound system setup. Note po, yung setup po na ito ay pwede pang renta sa mga small events. So, pwede nyo itong pagkakitaan. So, isa-isahin natin yung mga gamit na dapat bilhin, isa-isahin natin yung presyo, i-breakdown natin hanggang makuha natin yung overall average total na magagasto sa isang basic sound system setup. So yung pagbabasihan natin na setup ay yung nasa video ko din na basic sound system setup. So kung hindi nyo pa napapanood yung video ko na ito about sa basic sound system setup, pakipanood naman po yung video na ito sa aking YouTube channel. So, after nyan, magpo-proceed na tayo sa breakdown ng ating overall total sa kung magkano ang gagastusin sa pagpapatayo ng isang basic sound system. So, ipa-flash ko dito sa screen yung ating example mula sa ating video nung nakaraan. Meron tayong sample dito sa ating screen ng ating basic sound system setup na two-way. So makikita nyo yan sa ating video doon kung napanood nyo na. So ito yung pinaka-basic na pwede nating maging setup na pwedeng pang renta at pwedeng pang mga event, pang bahay, bali kwan siya, all around pwede na siya. So pwedeng mapagkakitaan, pwedeng kalibangan. So magkano nga ba ang aabutin sa ganitong setup? So isa-isahin natin yung mga gamit dyan kung magkano yung ating magiging total. So meron tayong, makikita nyo, meron tayong mixer, meron tayong crossover, may equalizer, may amplifier, pang mid-high, may amplifier pang sub. Tapos meron tayong speakers, dalawa pang mid-high, left and right, tapos ating dalawang sub. So ito total natin yan kung magkano nga ba ang magiging budget. So stay tuned po, wag nyong skip, wag mainip. So mag-uumpisa na tayo. So umpisa tayo sa mixer. So yung mixer is nasa more or less 5,000 pesos. Alam ko maraming murang mga mixer dyan na mga maliliit na mga nasa 2,000. Pero konti lang yung channel nun. Tsaka pangit yung kanyang preamp. Hindi siya recommendable para sa mga events. So para maganda yung magiging mixer nyo kasi importante po yan. Diyan po sinasaksak yung ating audio source. So kailangan yung medyo maganda-ganda din na mixer yung piliin natin. So maraming mixer na magaganda na around 5,000 pesos. So mga 8 to 12 channel okay na. Yung nasa picture is MG series ng Yamaha. Medyo may kamahalan yan. Pero yung pipiliin natin kuan lang yung nasa budget range lang, pero okay din naman. So, yung price pala nito, disclaimer lang po ay, kuha na lang to, estimated, tsaka, hindi ko na sinama yung mga butal. So, kuha na yan, round up ko na lang sa whole numbers para hindi tayo mahirapan mag-total. So, next na ating ilalagay ay makita nyo dyan sa ating sample ay equalizer. Equalizer na 31 band. So EQ.
nasa price nito ay nasa 3,000 pesos. So bakit 31 band? Kasi mas maganda, mas daming frequency yung ma-adjust nyo kapag 31 band. Meron namang 15 band na mas mura, pero mas recommended ko to kung gagamitin nyo talaga mga pang setup sa mga events. So magagamit nyo talaga yung mga band nyan pang adjustment, saka matutono nyo ng maayos yung inyong sound system. So next sa ating listahan ay crossover. Budget dito ay nasa more or less 2,000. Yung budget pala na basihan dito ay sa aking presyo. So merong mga mas mura dyan, pero hindi ako sure sa quality niyan kasi yung bigay sa akin ng supplier at binebenta ko nasa 2,000. So more or less lang yan at round off na lang natin yan sa 2,000. So, ang crossover na gagamitin natin ay two-way, pwede na. Pero kung gusto nyo mag-upgrade in the future, 2 to 3-way na crossover pwede. Kasi meron na dyang mga crossover na pwedeng i-switch sa 2-way, pwedeng i-switch sa 3-way. So, para mag-upgrade kayo sa susunod, hindi na kayo magpalit ng inyong crossover. So, yun na din yung inyong gagamitin sa susunod. So, next natin ay ang ating amplifier pang mid-high. Mid-high amp. So, nasa mga more or less 350 to 500 watts RMS na amplifiers. Kaya, okay na yan pang mid-high, pang simula. So, meron madaming brands na pagpipilian dyan. So, nasa mga base brands tayo magbase kahit yung mga mumurahing brands na lang. So, nasa more or less 8,000 pesos. So, basta power ampli na 350 to 500 watts. Wag na lang tayo brand drop kasi ito ay estimated na prices lamang. So, nakadepende na din yan sa inyong location at kung saan kayo bibili. So, basehan lang natin to. Next is sub-amp. Sub-amp natin is nasa 800 to 1,000 watts ang wattage para hindi tayo mabitin sa sub kasi depende din sa venue. Kapag malaki yung venue, kailangan talaga high-powered na amplifier. So, 800 to 1,000 watts na amplifier, meron dyan mga mumurahing brand. Kahit yung mga Tucson na lang, pang simula, okay na din po yun. Wala pong problema yun. So, nagsisimula pa lang tayo, wag na tayo munang maging choosy. So, more or less 17,000. Meron ding ibang brand dyan. So, kayo na lang bahala ang pumili. So, basta yung wattage 800 to 1,000 watts para busog-lusog din naman yung ating sub. So, tapos na tayo dito sa ating mga gadgets. Mixer, EQ, crossover, mid-high amp, sub-amp. So, kailangan natin ito ng lalagyan or amplifier case. Based sa akin, gumagawa ako dati nito, yung case ng ating mga gadget nasa mga 10 RU or 12 RU. Yung simple case lang, may takip sa harap, sa taas, sa likod para kapag inyong ita-travel, hindi siya masisira. So, dagdag din to, protection sa ating mga gamit kasi hindi naman mumurahin lang yung mga gamit natin. So, para tumagal din yung ating mga gamit. At kung itatago nyo ng matagal, hindi siya papasukin ng mga kung ano-ano dyang mga daga or mga ipis or kung ano man dyang mga insekto. So, para maiwasan din yung damage sa ating mga gamit. So, yung case is nasa more or less 4,500 pesos. So, after sa case, kailangan syempre natin ng speaker wires and connectors. Mga speak-on or pwede din, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Estimated natin sa speaker wires ay lagay lang muna natin 5 meters na number 16. Okay na yan. So mga more or less 1,000 kasama yung speak-on. So depende na sa inyo kung gusto nyong habaan up to 20 meters, pwede po yan. Recommended na haba ng ating wires papunta sa ating speakers. So 1,000 sa speaker wires and connectors. Next is XLR connectors. So, connectors yan mula mixer papuntang equalizer, crossover, amplifier,
Na naka-XLR na po yan lahat. So more or less nasa 1,000 din lagay natin. Estimated lang po ito para hindi tayo mahirapan mag total. So more or less lang. Next is main extension wire. Ito yung pagsasaksakan nyo ng inyong mga gadget. So papuntang outlet or yung main line ng inyong mga gamit papunta sa main line ng bahay. So estimated ko nasa, kung ganito setup, pwede na number 12. Pwede na din na kung may budget ka, number 10. Kung mas maganda para kung mag-upgrade ka sa susunod, okay lang. Hindi ka na magpapalit ng mid-high. So more or less 1,000 pesos. Depende na din sa haba. So nasa sa inyo na yan. Hindi na muna tayo maglalagay ng ABR dito kasi basic setup lang muna tayo kasi mapapamahal itong setup paglalagay pa natin ng ABR. So, kuha na lang yan. Additional na lang yan sa susunod. So, focus tayo sa simple setup lang muna. Next is sa speakers na tayo. Speakers for sub. So, 1,000 watts. 600 to 1,000 watts na speaker for sub. Maraming pagpipilian na brand dyan. So, depende na din sa inyo. Nasa 4,000 to 7,500. So, doon tayo sa gitna. Nasa 6,000 times 2 equals to 12,000 pesos for speaker sa sub. Para hindi na tayo mabitin sa ating sub. So, next. Speakers sa sub. Siyempre, speakers mid-high. Pang mid natin. Speakers for mid. So, nasa 500 watts na instrumental na speaker, okay na po yan. Piliin natin yung medyo branded kasi ito yung nagdadala ng quality sa ating sound system. So, more or less, nasa 2,000 pesos each. So, total of 4,000 sa dalawang peraso. Next naman is tweeter or compression driver unit. So, 450, 500 watts, 350 pwede na din pero para hindi kayo mabitin at di madaling masunog yung tweeter nyo, medyo laki-lakihan nyo na rin para okay. So, nasa 500 watts, nasa 1,000 pesos each. So, almost 2,000 pesos more or less sa ating tweeter. Next sa ating listahan ay ang dividing network. So, kasi two-way yung ating setup, kailangan po natin ng dividing network sa ating mid-high. Yeah. Nakalagay po yan sa ating sa loob ng ating box sa mid-high kasi isa lang yung amplifier natin, kailangan natin ng dividing network. So, dividing network tapos nasa 750 po yung isa. So, 1.5. So, 500 watts na yan na crown na dividing network. So, next is, syempre, kompleto na speakers, ating gadgets. Kailangan natin ng box para paglagyan ng ating speakers. So, sa estimated ko lang, sa simpleng mid-high box lang natin, kasi depende na din yung price dyan kung ano yung itsura ng mid-high box nyo. Kung may accessories kayo ni ilalagay, for example, yung handle, mag-additional pa kayo niyan, screen, at kung ano pang mga ipapalagay nyo. So, sa base lang tayo, basic na mid-high box na simple lang, pinakamababa siguro nasa 2.5 each. Pinakamababa na yon. So, simple mid-high box. So, lagay lang natin, mid-high box nasa 5K ang pares, 5,000. Next is ang sub-box. Sub-box. So, ang sub-box, depende na din po yung design sa gusto ninyo at sa kung saan nyo ito gagamitin at kung ano yung taste nyo. So, meron tayong videos dyan about mid-high box and sub-box. So, panoorin nyo po sa aking YouTube channel. Marami tayo dyang mga video. Scroll down nyo lang kasi yung iba, medyo matagal na, nasa baba na. So, makikita nyo dyan kung ano yung about sa mid-high box and speaker box. So, para makapili kayo kung ano ang mas suitable sa inyo. So, based sa aking experience, merong mga speaker box na nasa 3,000 pesos each to 7,000 pesos each. So,
So, doon tayo sa pinaka base lang muna. Lagay natin 3,500 times 2 is equals to 7,000 pesos sa ating sa box. So, yun na, no? Kompleto ng ating listahan mula sa mixer hanggang mga crossover. Lahat na po nandyan. Mga accessories. Hindi lang po kasama yung microphones, laptop kasi additional na yon. Depende na din sa inyo. At kung ano pa yung ilalagay nyo. So, yung mga nakalagay dito, total natin, yung ating total price is nasa, may listahan ako dito 73,500 pesos. So, kung makikita nyo, sa ganyang setup, simple setup lang, tapos yung pinakamababa pa, yung mga pinili natin na estimate, mababa na po yan. Hindi pa po yan original. Yung mga nilagay natin, mga class A lang at mga local, aabot po ng tumataginting na 73,500 pesos. So, hindi po biro yung pagtatayo ng isang simple sound system setup na pangrenta, no? So, mag-isip-isip kayo muna kung gusto niyo talaga to. So, at saka sa mga nagpaparenta dyan, huwag naman baratin yung sound system kasi sa simple setup lang 73,500 tapos rirentahin nyo lang ng 1,525, 3,500. Nako, mag-isip-isip nga po muna kayo bago kayo mambarat. So, hindi biro ang gastos sa sound system. So, simple setup lang yan. How much more kung original yung lahat na yan, aabot siguro 100,000 plus yung inyong setup or 200,000 pa kung yung mga high-end brand talaga yung gagamitin nyo. So, sa estimate natin, merong ibang mababa pa dyan yung presyo. So, estimated na price sa ganitong setup ay nasa 60 to 80,000 pesos. Yung ganitong setup. So, kung gusto nyo magpabuo ng ganitong setup, PM nyo lang ako. I-try natin na pababaan yung presyo. So, PM nyo lang ako. Iloilo po yung location ko. So, kung malapit kayo, kung willing kayo mag-shipping, wala pong problema yon. So, iba-vlog natin kung may magpapabuo ng gamit na ito o magkano yung actual na magagasto. So, price range estimated 60 to 80K. So, ito ay estimate lang. Maaring bumaba, maaring tumaas. Kasi pabago-bago din naman yung presyo, depende sa location. So, next natin na video, gagawa ulit tayo ng specific price budget per sound system. Halimbawa, 50K budget, ano bang mabibili doon? 30K budget, anong mabibili doon? So, abang-abang na lang po. At palagi ko pong paalala sa inyo, kung may mali man ako nasabi, feel free to correct me or may kulang ako na nabanggit dyan, comment down below lang po kasi tumatanggap tayo ng recommendation, suggestions kasi hindi naman tayo perfecto, nagkakamali din tayo. We learn from our mistakes. So, PM na lang po sa may gusto, tapos comment ng mga recommendation nyo, anong gusto nyong mga video na ipapagawa sa akin. So, next video, price ranges na budget, hopefully, tuloy-tuloy na ito. Saka, salamat po maraming sa suporta sa akin sa ating munting YouTube channel. So, yun lang po sa ngayon. Maraming salamat po. God bless us all.